mga kababayan, eto naman. Usapan po, mga ka-GP Natics, yung sagutan nitong si Sara Duterte at itong si Attorney Claire Castro. Na kung saan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, iba kung ano-ano po ang mga pinagsasabi nitong si Sara Duterte hinggil po dito sa atin na kung bakit daw kailangan natin ng missiles. Para saan daw yon, mga kababayan? At kung ano-anong paninira sa San Juanico Bridge at kung ano-ano pa, mga kababayan. Eh ngayon, sa inis po siguro ni Attorney Claire Castro, ay sumagot na ito, mga kababayan. 'Di ba? Ang sagot niya po, matindi. Halina't panoorin po natin ito. On the topic of AI, ma'am, last week a local official went viral over her alleged use of artificial intelligence for a prayer, which garnered negative reactions online. Now po, the government is counting on AI to boost digitalization and modernization of technology. While AI can be used for a lot of ways and even bad ones, is the president looking to have regulations for AI or at least a creation of framework to promote responsible AI use? Nagkaroon po ng sectoral meeting noong May 20, 2025, ang Presidente, ang Pangulo, kasama po ang DOST. At pinag-usapan po nila yung National Artificial Intelligence Strategy for the Philippines. At ngayon po ay nagagawa na po sila ng framework at pati po yung pag-develop po ng hubs na ang focus po ay on understanding artificial intelligence. Ang inuutos po ng Pangulo ay magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol po sa AI, advantages at disadvantages po nito, ang application po nito sa bansa at yung mga best practices nito sa ibang mga bansa. At magkaroon po ng regular na policy recommendations and research findings. So, nandun naman po. Oo, dapat yung AI talaga, mga ka-GP Natics, hindi po naman natin pinagbabawal, 'di ba? Kasi yan ay part ng masasabi po natin modernization. But then again, having that AI, using that in a propaganda, mga kababayan, pangit naman 'yon, 'di ba? At nami-misinform natin yung mga kababayan natin sa mga kagaya po niyan. Marami po yung nag-comment, marami po yung akala nila totoo daw yung sinasabi ng bata dahil ito nga si Senator Bato, siya mismo ang nagsabi, mga kababayan, na pinapaboran niya, tama daw yung sinabi ng bata. And eventually, nalaman niya ito ay AI, mga kababayan. Tapos hindi pa rin siya nag-sorry. Sabi niya, wag niyong tirahin ang messenger. The message is more important. How come that the message is important if the messenger is not true? Diba? Follow-up lang po. Papalapit na po ang SONA and there may be an effort to spread misinformation targeting not just the president but other public officials as well. Ano po ang mensahe ng palasyo patungkol po dito? Unang-una po, pagbubutihan po ng gobyerno ang trabaho para po ito ay ma-reduce o masawata ang fake news at hingin din po namin ang inyong tulong patungkol po dito dahil sa media po, social media, sa mainstream media, malaking tulong po. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay mai-alarma agad sa taong bayan. So we need your help. Thank you po. Thank you, Richbon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Basag, mga kababayan. Diba? Bakit daw, kasi sabi ni Sara, bakit pinapayagan mo na magpasok ng missiles dito? Para saan yan? Alam mo naman na yung missiles na yan ay kinaiinisan niya ng kalaban mo pero papapasukin mo pa rin. Sabi ni Attorney Claire Castro, we are expecting that
answer from the Dutertes. Because they are pro-China. And our president is pro-Philippines. Oo nga naman mga kababayan. But concerned ka sa ibang bansa more than dun sa sarili mong country. Ano ngayon kung magpasok tayo, di ba sabi nyo dati, ano ba naman tong Pilipinas? Di man lang marunong lumaban, wala man lang mga kagamitang gera, wala man lang kagamitang militar. Di ba, mga kababayan? Tapos ngayon, ang ating presidente gumagawa ng paraan na kahit papano, mga kababayan, mayroon tayong panlaban. Alam naman natin dihado tayo, pero at least kahit papano, na sabihin na tayo ay lumalaban. Sabi ni Sarah, para sa niya missiles na yan? Para inisin mo yung China? Remy Paradero, shoutout sa inyo dyan sa Sampaloc, ha? Naguguluhan lang talaga ako mga kababayan, kitang-kita na po. Biruin mo, dito sa missiles parang iniiwasan ng mga Duterte na tayo po mga kababayan, o iniiwasan nila o ayaw nila na mainis yung China sa atin. Ano yun mga ka-GP Natics? Mas nagkikare ka ba sa China? Kumpara doon sa mga kababayan mo? O maging yung tourist spot. Usaping San Juanico Bridge. Ikumpara mo yung 2.6 or 2.16 kilometers dun sa 264 kilometers. Mga kababayan, yung sa atin, talaga naman, yan, it holds the longest bridge in the Philippines. At ito ay ginawa nung 1969 up to 1973. Mga kababayan, kahit sa dami ng bagyo na dumadaan dito sa Pilipinas, hindi basta-basta mapataob yan. At kung sasabihin mo, hindi ito tourist attraction, or ito ay hindi, ano yung exact word na ginamit mga kababayan? Tourist spot. Bakit ang dami po nang tumatambay doon at ang daming natutuwa roon? Di ba? At ito ay simbolo ng kaunlaran ng Pilipinas. Dahil kung wala siguro ang nagdudugtong sa Samar at Leyte na San Juanico Bridge, mga kababayan, baka sigurado nangungulelat pa rin po tayo sa modernization. Aha. 'Di ba? Oy, shoutout sa iyo Agatha sa ice cream. Salamat Naomi Shin. Ang gulo-gulo ni Sara Duterte, ang gulo-gulo ng mga Duterte. 'Di ba? Sana sila na lang sana man lang mga kababayan, kahit nasabihin natin they really hated the president or the administration, sana tumulong na lang sila para sa mga kababayan natin. Ang problema kasi, puro na lang sila, puro banat, wala naman ginagawa. Mismong baluarte nga nila Davao, binabaha. Diba? Tapos, ang gagawin nila, i-misinform na naman nila, disinformation yung ginagawa nila sa Australia. Na kesyo daw, mga kababayan, 13 trillion na daw ang utang natin. Bakit? Pagkano ba ang utang ng tatay mo? Pagkano ba ang utang ni Pinoy dati sa pagkakatanda ko? Kay Pinoy, mga kababayan, nasa 2 ilan yun? Mga 3 trillion? Tapos sa tatay mo, 6.70 or 6.7 something trillion. Kay PBBM is nasa 3 trillion. Oh, bakit sinasabi mo lang na utang ng Pilipinas ngayon ay 13 trillion? As if, parang sinasabi mo, utang lahat ni PBBM. Diba? Tama po kayo. Mas uunlad ang Pilipinas kung may pagtutulungan. Diyan nga po tayo nabudol Akala natin best partner. Akala natin, mga kababayan, yung tambalang BBM at Sara Duterte ay magkakaroon po ng magandang patutunguhan ang bansa natin. Yung pala, ang gusto lang nila
na nagpartner kay PBBM, para lang iligtas yung kanilang sarili doon sa kanilang pinagpataguan at tinatakbuhan. At nung sila ay nagpartner pa kay PBBM, ang gusto nila, tanggalin kaagad si PBBM sa pwesto, mga kababayan, as soon as possible. Oh. Pero sana man lang magkaroon tayo, no, si Sara, okay lang sana, sabihin natin, talagang naman may kahinaan ang Pilipinas. Maliit tayo kumpara sa China. Pero yung puro na lang China, 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 aba, doon ka na tumira sa China. 'Di ba? Yung China na pinagmamalaki mo nga, hindi nga tinanggap si Digong eh. Oy, bakit nasali 'yun? 'Di ba nung siya po ay nasa Hong Kong, mga kababayan, may bali-balita na siya po ay mag-asylum doon. Ang problema, hindi siya tinanggap ng China, mga kababayan. Bakit kanyo? Kasi member po ng Interpol ang China. Baka sila mismo ang humuli kay Digong. Ang parte ng utang ng Pinas ay ninakaw niya, pasok agad sa account niya. Hindi ko maintindihan, mga ka-GPnatics, na kahit si Aimee galit na galit doon sa EDCA sites. Samantalang, alam nyo, kahit anong isipin natin. Halimbawa, nag-away po ang China tapos doon sa yung kaaway nilang bansa din dito. Oh. Madadamay at madadamay tayo. Hindi porkit dahil tayo ay may EDCA sites ay madadamay tayo. Hindi. Kahit walang EDCA sites na yan, madadamay at madadamay tayo pag nagkagulo yung China tapos yung kaaway niyang bansa na kinukuha rin nila. 'Di ba? Uunlad ang Pilipinas kung mawawala lahat ang angkan ng Duterte. Hindi, mali kayo. Malilinis, uunlad ang Pilipinas kung mawawala ang angkan ng Duterte at kung mawawala lahat ng mga allies ng Duterte. Diba, mga kababayan? Diyos mio, Marimar. Anyway, at least barado na naman siya kaya Attorney Claire, hindi siya talaga makakapalag. Masakit yun, mga kababayan, ha? Yung pagsasabi ni Attorney Claire na ikaw ay pro-China, mga kababayan, hayagan yun. Harapan yun. Walang katakot-takot. Oh. Yung tawagin ka na pro-China, kahihiyan po yun. Tama lang naman, di ba? Diretsahan. Oh, ang pinagmamalaki niya, China, kumpara sa Pilipinas. My God. Sabi ko nga, lipat ka na sa China. Doon ka na lang, puro China ang bunganga mo eh. Yari ka! Oh. Puro paninira ang ginagawa, hindi naman tumutulong, wala namang ginagawa para sa kababayan natin. Kung pabor ka sa China, lipat ka na doon. Ate girl, wag ka na rin tumakbo dito. Kasi parang China yung pinopromote mo eh. Tatakbo ka ba sa 2028? Ikaw ba ang presidente nila? At saka hindi naman dito kukuha yung boto ng mga ng Chinese, di ba? Hindi naman sa Pilipinas sila kukuha ng boto. Bakit dito ka nagpo-promote ng China? Dapat nagpo-promote ka ng China doon sa China mismo. Di ba? Kung ikaw ang 2028 presidential bet. Oh. Kung doon ka tatakbo, doon ka na rin. Ayan, sabi ni Minami Aida, malaking tulong sa amin ang San Juanico. Ang dami ang nagpupunta dyan para magpa-picture dito ako sa Japan, pero taga-Tacloban ako. Ako nga, first time ko nagpunta ng Tacloban, mga kababayan, natutuwang-tuwa talaga ako dyan eh. Sa totoo lang. Diba? Kasi nga, sabi ko sa inyo, malaking bagay yan pagdating sa kalakal. Yan ay simbolo ng pag-unlad ng maayos na kalakaran or kalakalan mga kababayan ng pagkakalakal. Kasi, di ba, sa layo nun, 2.6, sige nga, Sara Duterte, kaya mo bang languyin from Samar to Leyte?
Sige, papalangoy ko sa'yo. 'Di ba? Hindi naman natin kaya mga ka-GP natin sa layo nun, 2.6 kilometers. Kala mo maliit yan, pero sige, subukan mo. Wala yung San Juanico Bridge. Kaya mo langoyin? From Samar to Leyte? Or Leyte to Samar? Vice versa? Hindi, wala naman akong, I'm not against China, mga kababayan. Ang sinasabi ko dito, meron lang tayong hidwaan pagdating sa West Philippine Sea, pero ang kalakal naman natin, o meron pa rin naman tayo sa kanila, 'di ba? Nakikipagpalitan pa rin tayo ng produkto sa kanila, bumibili tayo. Oh, 'di ba? Ang arte-arte niya sa rally. Ewan ko dyan, ano nga natin, palanguyin nga natin, baka hindi niya malangoy yun, mga kababayan. Sabi ko nga imposibleng hindi ito gumamit ng San Juanico Bridge nung sila po ay, ang tatay niya ay nakatira pa sa Leyte. Diba? Jologs.